Gusto nyo bang maging masaya? Yun ang tanong natin ngayon eh. Apo, gusto nyo bang maging masaya? Ikaw, Darlene, gusto bang maging masaya? Siyempre naman. Ano nagpapasaya sa iyo? Nung isang araw, ano ang kinikrave mo, di ba? Oo. Ngayon naman ang tanong natin, ano nagpapasaya sa iyo? Gusto mo bang maging masaya? Mag-iisip tayo paano tayo maging masaya ngayong araw ng ito at sa susunod pang mga araw, susunod na linggo, susunod na buwan. Opo, sige. Mamaya yan yung ating pag-uusapan mamaya na tawag nito, pagsasaluhan na issue ng bayan na napapanahon, mga kanyusik kong mahal. Pero bago siyempre ang lahat, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit for today, July 1. Paano nga ba maging masaya? Ayan. Ang buhay po natin, gusto nyo bang maging masaya? Ika ko nga ho kanina, di ba? Pero ito yung mga gintong aral na napulot ko. Mula kay Lola. Ayan, kilala nyo si Lola? Ayan. Sabi ho, una, tandaan ho natin na lahat po ng tao ay may pinagdadaanan. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang kayo, kundi tayong lahat. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang kayo ang lumuluha. Pero kaya ng puso nating lampasan iyan. Pangalawa, ang problema po ay bahagi ng buhay. Kung walang pagsubok, wala ring hong paglago. Ang tanging walang problema ay ang mga wala na ho sa mundong ito. Siyempre patay na di ba? Pangatlo, lahat po ng suliranin ay may solusyon. Amen? Amen. Baka hindi agad ngayon, pero darating din. Ang mahalaga po, huwag kang bibitaw sa salitang pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. pagsubok. Ito na naman tayo eh. Habang may buhay, may pag-asa. Ikaapat, kung paano mo tinitignan ang sarili mo, yun ang magiging takbo ng buhay mo. Kaya tignan mo ang sarili mong mahalaga, maganda, pogi, at karapat-dapat. Actually, wala yung pogi, siningit ko lang eh. Si maganda sabi niya eh. Alam nga naman kayo lang. Di unfair naman para sa amin. Diba? Pogi tayo at karapat-dapat. Hindi ka kailanman kulang. Okay? Panglima, sabi ng lola ko, huwag mong damdamin ang sinasabi ng iba. Kung ano man ang narinig mo against you, na sumisira sa'yo, kung ano mga negative na sinasabi sa'yo, huwag mong damdamin ang sinasabi ng iba. Hindi lahat ng dila may malasakit. Tandaan nyo yan. Hindi lahat ng dila may malasakit. Maraming salita ang hindi dapat paniwalaan. Pwede ba yon? Ika-anim, piliin ang mga taong nagpapagaan sa loob mo. Yung hindi ka binababa, kundi binubuhat. Hindi masamang umiwas sa mga mapagpabigat o magpapabigat ng iyong kalooban. Ikapito, sabi ng lola ko, bigyan mo ng oras sa mga bagay na nagpapasaya sa puso mo. Kahit simple lang. Simpleng pag-upo sa tabi ng tanim, pagbabasa, pagsusulat, ano pa ba, Darlene, yung simpleng, nandiyan ka lang. Nakikinig ng nakikinig radyo. na radyo sa 774, basta ikaw ay gumagaan. Kasi pakikinig sa radyo, lalo na sa 774, lalo na pag yung music program na nakakagaan ng kalooban. Amen? Pag naririnig mo yung mga awitin, di ba? Mga nakagisnan mong awitin, paborito mong awitin. Totoo yun, di ba? Mga ka-music na, sa mga nakikinig ho ngayon, music talaga is, nakapagpapabago ho ng ating emosyon, ng ating damdamin. Ano po? Ikapito, bigyan mo ng oras sa mga bagay na nagpapasaya sa puso mo, partner. Nabasa ko na yung kanina. Ikawalo, hindi ang pera ang sukatan ng dangal. Pwedeng wala ka ngayon, pero, hindi ibig sabihin ay wala ka ng halaga. Bawat araw ay may bagong
Pag-asa. Ang ikaw-siyam, huwag kang susuko. Kahit gaano kabigat. Isang hakbang pa, isang araw pa, malay mo, bukas na ang hinihintay mong pagbuti. Ikasampu, laging magdasal. Hindi mo man agad mararamdaman ang sagot, pero sigurado akong naririnig ka. At sa tamang oras, darating ang kasagutan. At ang pinakahuli, huwag kang matakot mangarap. Oo, delikado. Oo, mahirap. Pero kung hindi ka susubok, paano mo mararating ang mga pangarap mong kay tagal mong dasal? Sabi po ng lola ko, sa bawat luha, may dahilan. Sa bawat dasal, may kasagutan. At sa bawat payo, may paghilom, may pag-asa, at may saya. Sa atin pong buhay pang espiritual, sabi ho sa mga Hebreo, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong nag-aalinlangan. Sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay tapat na Diyos. Isa pa, sabi ho sa Efeso, maglingkod kayo ng masaya. Ang kalooban na parang Panginoon kayo naglilingkod or parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi ho sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Ganon din ho sa mga amo. Maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalimutan or kalilimutan na kayo parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Maging masaya po tayo today. At dahil nga po unang araw sa buwan ng Hulyo, bago tayo magtapos sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit, tayo po'y manalangin. Panginoong Hesukristo, Panginoong Diyos, makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa. Salamat po sa unang araw ng Hulyo, bagong buwan, bagong pagkakataon upang magtiwala at lumapit sa iyo. Hindi po namin alam kung ano ho ang naghihintay sa amin sa mga darating na araw. Ngunit alam namin na hawak mo ang lahat. Sa gitna ng mga pagsubok, sakuna o pangamba, bigyan mo po kami ng matibay na pananampalataya at kapayapaan ng kalooban. Itinataas namin ang bawat isa ng panalangin na ito. Naway yakapin mo kami ng iyong pag-ibig, aliwin sa lungkot at palakasin sa kahinaan. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa landas ng kalooban mo. Ipinagkakatiwala ho namin ang buong buwan ng Hulyo sa iyong mga kamay. Maghari ka po sa aming bawat araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang buong may kapal sa araw na ito. Naway may natutunan ho tayo sa ating ibinahagi ngayong umagang ito sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit.